Update nga tayo sa Gilas Pilipinas sa kanilang magiging laban sa third window kontra New Zealand at Australia. Mabigat nga na laban ito para sa Gilas Pilipinas dahil hindi nga ganun kasolid ang lineup ng Gilas Pilipinas ngayon dahil yung mga key players na dapat ay magagamit ng Gilas ay wala nga. Kaya naman umasa si Coach Tim Cone kung sino lamang ang mga available players para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman ang mga Pinoy fans, partikular ng mga Gilas fans ay hindi maiwasang mag-alala at yung iba naman ay nagbigay ng komento na wala daw maipapanalo ang ating Gilas Pilipinas at hindi daw mananalo sa lakas ng New Zealand at Australia. Alam naman nating lahat na home court advantage ang New Zealand at Australia dahil tayo ang dadayo, kaya naman pahirapan talaga dahil unang-una sa biyahe pa lang malayo, tapos yung practice pa ng Gilas Pilipinas, ayan nga yung mga nakikita nilang problema, samantalang yung New Zealand at Australia ay nakapaghanda ng maayos, tapos yung mga players nila karamihan ay mga shooter talaga, kahit mga big man tumitira sa labas, tapos yung iba mga NBA player pa, talaga namang magagaling. Kaya naman suntok daw sa buwan at underdog talaga ang Gilas Pilipinas sa third window na ito. Ngunit alam nating lahat na must win situation din para sa Gilas Pilipinas ang third window dahil nung second window wala nga tayong naipanalo. Kaya naman matinding assignment ito para kay Coach Tim Cone na kailangang manalo ng Gilas Pilipinas kahit sa New Zealand o Australia. Ang mahalaga ay hindi tayo mabokya sa third window. May mga nagsasabi naman na lalakas daw talaga ang lineup na to kung may isang player sana na napasama. At eto nga ay si Kai Sotto na inaasahan sana ng Gilas Pilipinas na maglalaro sa third window dahil nung second window ay hindi rin nakapaglaro itong si Kai Sotto. Kaya naman marami ang nalungkot dahil sa third window hindi rin siya available. Kaya naman malaking kawalan talaga itong si Kai Sotto dahil itong si Kai Sotto ay nakapaglaro sa NBL Australia at kabisado at kalkulado niya ang mga galaw ng mga players ng Australian at gayon na rin ng mga New Zealand. Kaya naman malaking bagay at advantage sana kung nakapaglaro itong si Kai Sotto dahil unang-una hindi tayo mahihirapan sa postehan, sa rebound, depensa, tira sa labas at gayon na rin yung mga tira sa loob dahil sa laki ni Kai Sotto na 7'3" ay mahihirapan talagang sumabay kahit yung mga matatangkad na player ng New Zealand at Australia. At malaking hamon talaga dito kay AJ Edu at kay Abay Junmar Pajardo ang center position. Ngunit malay natin, gumana ang Justin Brownlee Magic at bigla siyang maghalimaw at makadisgrasya tayo either New Zealand at Australia. Alam naman natin itong si Justin Brownlee kapag uminit ay dire-diretso at walang makakapigil. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like, paki-subscribe, pakipindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.